Alarming na sa ngayon ang nangyayari kay Lebron, maging yung ring ay hindi niya na matamaan. Yes mga idol, tama po na airball si Lebron kanina at hindi man lang niya tinamaan ang ring sa isa sa mga tira niya. Nagtapos si Lebron versus Minnesota nang mayroong 10 puntos, 8 rebounds, 4 na assist. Gayunpaman mga idol, nag-struggle sila. Si Lebron 10 points, 5 points lang siya sa halftime. Si Anthony Davis 12 puntos lamang. Nagkaroon pa siya ng 6 na turnovers. Mga malalaking turnovers yan at yung kanyang plus minus ay nasa minus 28. Ibig sabihin nun, kapag siya ay nasa loob, na-outscored sila ng 28 points ng Minnesota. Umabot nga ho ng 29 points ang tambak sa kanila mga idol. Mapahanggang sa ngayon ay wala pa ring maipasok na tres si Lebron sa kanyang mga tirang pinakawalan at sa huling 4 na mga laro, 0 out of 19 pa siya. Sa kabilang banda, binigyan pa nga ng partida ni Anthony Edwards ang Lakers sapagkat siya ay pumuntos lamang ng 8 puntos. Subalit nahirapan pa rin ang Lakers. Kung mapapansin ninyo, si Randle lang dyan ang mayroong mataas na in-score, 18 puntos at yung pangalawa ay si Rudy Gobert na mayroong 17 puntos. Sa kabila, si D'Angelo Russell ang tumala ng malaking score para sa Lakers na mayroong 20 points. Hirap ang Lakers sa kanilang ball movement, 19 assist lamang sila kumpara sa Minnesota na 31 assist. At sa 3-point line, 6 ang kanilang naipasok samantalang 15 ang naipasok na 3 ng Minnesota. Nag-i-struggle talaga sila mga idol, nahihirapan sila. Para sa inyo, ano kaya ang solusyon dito mga idol? I-comment lang yan sa comment section, especially sa mga fans ng Lakers dyan. Si Josh Giddey mismo ang nanguna sa kanilang laban kontra Brooklyn Nets mga idol, kung saan siya nagkaroon ng triple-double, 20 puntos, 13 rebounds, 11 assists, lahat ay kaya niyang magawa. Si Vucevic, double-double din, 21 points, 10 rebounds. Si Buzelis, 20 points and 4 3-pointers. Definitely kung mayroong nalulungkot pag sila'y na-trade, itong si Josh Giddey. Masaya siya dahil siya'y nakawala sa OKC Thunder kung saan siya'y kinukulong doon. Samantalang sa Bulls ay malaya niyang magagawa ang kanyang gusto. So seryoso nga ho ang Golden State Warriors na mag-improve, mag-upgrade ng kanilang lineup. Ngayon kabilang sila sa mga nagpapakita ng interest kay Kuzma. Atin na itong naibalita sa ating unang video pero ngayon mas malalim to. Sino naman ang posibleng ipapalit ng Golden State Warriors? Yung mga pinag-uusapan dito na mga trade rumors ay hindi ko ginagawa. Yan hoy nakabase mismo sa mga rumors galing sa mga NBA insider. At heto nga, pinost pa sa Clutch Points at kaya legit ito. Marami sa ngayon ang nauugnay na mga manlalaro sa Warriors considering na naghahanap din ng Golden State ng mga players na pwede nilang i-upgrade sa kanilang kupunan. Itong si Kuzma mga idol, malaki ang posibilidad na mapipisil ng Warriors si Jonathan Kuminga bilang kapalit sa kanya. Heto ang mga rason. Unang-una, hindi pa napapatunayan ni Kuminga sa kanyang sarili at sa Golden State Warriors na deserving siyang magkaroon ng max contract sa Golden State. Kaya sa ngayon palaisipan to para sa Warriors kung ano ang kanilang gagawin kay Kuminga. I-trade para kay Kuzma o magsugal ulit, bigyan ng max contract, pero hindi naman niya naibibigay kung ano ang gusto ng Warriors na numero o performance galing sa kanya. Kaya sa ngayon mga idol, isa lang ang masasabi ko rito, patuloy natin tong babantayan. So yan lang muna sa ngayon ng ating mga Fast Break Balita, and as always, maraming salamat po sa panonood.